Ayan, masaya po ba kayo lahat? Amen po ba? Sige po, tayo po ay mag-aaral na ng salita ng Diyos. Ano po? So, buksan po natin ang ating mga Bible in the book of Luke chapter 16. Luke chapter 16, verse 19 up to verse 31. Luke chapter 16, verse 19 up to verse 31. Na po? Kung nandyan na po kayo lahat, say aloud, amen. No. So ako na lang po magbabasa, sundan nyo na lang po sa inyong mga mata. No? Pero wag nyo lang po sundan, basahin nyo rin po ng nakatingin. No? Para masundan po natin yung ating pag-aaralan. No? Kasi mostly binabasa ng nagsasalita dito, yung nandyan hindi binabasa. No? So basahin po natin. No po? So Luke chapter 16, verse 19 hanggang 31, ito po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Verse 19, there was a certain rich man which was clothed in purple and fine linen, and fared sumptuously every day. 20, and there was a certain beggar named Lazarus, which was laid at his gate, full of sores, and desiring to be fed with the crumbs which fell from the rich man's table. Moreover, the dogs came and licked his sores. Verse 20, and it came to pass that the beggar died and was carried by the angels into Abraham's bosom. The rich man also died and was buried. And in hell he lifted up his eyes, being in torments, and set Abraham afar off, and Lazarus in his bosom. Verse 24, and he cried and said, Father Abraham, have mercy on me, and send Lazarus that may dip the tip of his finger in water and cool my tongue, for I am tormented in this flame. But Abraham said, Son, remember that thou in thy lifetime receivest thy good things, and likewise Lazarus evil things. Ibig sabihin po ng evil things na tinutukoy dito, si Lazarus yung nahihirapan nung sila ay nabubuhay pa. No? Si Lazarus yung nagdurusa. No? Hindi po ibig sabihin evil things na masama si Lazarus. No? Para maunawaan po natin. But now he is comforted, and thou art tormented. And beside all this between us and you, there is a great gulf fixed. Ibig sabihin, nasa langit na si Lazarus, tapos yung rich man naman ay nasa impyerno na. No? At merong gap na naghihiwalay po sa kanilang dalawa. Amen? Ito po yung sinasabing great gulf fixed dito. No? So that they which would pass from hence to you cannot. So ibig sabihin, hindi makatawid. Amen? Neither can they pass to us that would come from thence. 27, then he said, I pray thee, therefore, Father, that thou wouldest send him to my father's house. So nakikiusap siya kay Abraham na isend si Lazarus sa kanyang mga mahal sa buhay. Amen? Para hindi din sila mapunta kung nasaan itong rich man na ito. No? 28, for I have 5 brethren, may 5 pa siyang kapatid na nabubuhay, that he may testify unto them, lest they also come into this place of torments. So nakikiusap siya na warningan ni Lazarus yung kanyang 5 mga kapatid o mahal sa buhay para hindi mapunta kung nasaan yung rich man, which is nasa hell. No? 29, Abraham said unto him, They have Moses and the prophets. Let them hear them. And he said, Nay, Father Abraham, but if one went unto them from the dead, they will repent. And he said unto him, If they hear not Moses and prophets, neither will they
be persuaded, though one rose from the dead. Amen? So, purihin po ang pagbabasa ng salita ng Diyos. Tayo po muna ay manalangin. Dakila namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Panginoon, salamat po sa inyong salita na aming binasa. At gawin din naman na aming pag-aaralan sa gabi pong ito po, Panginoon. Nawa, Panginoon, aming pong panalangin, pagpalain niyo po ang salita, inyong salita na mahahayag sa gabi pong ito. Maging pagpapala po ito sa bawat isa po sa amin na makakapakinig. At nawa, maunawaan po namin ang inyong mensahe na gusto pong iparating sa bawat isa po sa amin. Maintindihan po namin ito at maunawaan at lumago o mas magkaroon ng deep relationship yung aming pananampalataya po sa inyo. Mas lumago po yung aming relasyon sa inyo at yung aming pananampalataya po sa inyo at yung aming buhay Kristiyano po, Panginoon. At nawa, Panginoon, pangunahan niyo po kami sa magang ito. Bigyan niyo po kami knowledge, wisdom, and understanding. And we're praying for the Holy Spirit na kumilos po sa aming kalagitnaan po, Panginoon, na tumulong magpaunawa po sa amin ng inyong salita po, Panginoon. At ganoon din po sa aming internet connection. We are praying po, Panginoon, na magkaroon po ng maayos na connection po, Panginoon, upang po yung aming po mga kapatiran sa Zoom ay makapakinig din po ng maayos ng inyong salita at magpapala po ito sa bawat isa po sa amin. At patawad po sa aming mga pagkukulang at pagkakasala, lahat po ng papuri at pasalamat, pinabalik po namin sa inyo. In Jesus' name we pray, Amen. Amen. So ito pong pag-aaralan natin, in Luke chapter 16, verse 19 to 31, ay ito po ay isang parable. No? At makikita po natin dito, kung sa inyo pong mga Bible ay naka-read, ang nagsasalita po mismo dito ay ang Panginoong Jesucristo. No? So, it doesn't mean na hindi siya naka-read, hindi na siya salita ng Diyos. The Bible itself is salita ng Diyos, no? From Genesis to Revelation. But para lang maunawaan natin, meaning to say, ang direct na nagsasalita pag red font writing is si Jesus, no? Ang Panginoong Jesucristo. Amen? At ang title po ng ating pag-aaralan sa gabi pong ito, no, The Parable of the Rich Man and Lazarus. Amen? And dito po sa Luke chapter 16 ay meron pong dalawang parable na binanggit o itinuturo ang Panginoon. Amen? Una, yung parable of, ano po yung una? Unjust steward, no? So, yun po yung tinalakay ng mga nakaraang linggo, no? The parable of a unjust steward. Saglit lamang po, Yan. So, yun po, parable. Ano ba ibig sabihin ng parable? Bakit ba ginagamit ng Diyos ang parable? No, at para saan po ba ang bagay na ito? Amen. So, ang salita pong parable, no, para maunawaan po natin, so ito po ay maikling kwento o maikling talinhaga na ginagamit ng Panginoong Diyos sa pagtuturo sa mga tao at sa kanyang mga disipulo. No? So marami po tayong parable na mababasa dito sa Bible. Meron dyan parable of the sowers, parable of the unjust steward, at marami pa pong iba. Amen? At ito po ay ginagamit ng Panginoon sa pagtuturo sa mga tao, sa kanyang mga disipulo, patungkol sa kaharian ng Diyos. Amen? Naunawaan po ninyo? No? At kung paano ginagamit po ng Panginoon ito patungkol sa pagtuturo sa kaharian ng Diyos at kung papaano mamuhay sa kalooban ng Diyos. Amen? No? So, ang team po ng ating pinag-aaralan is eternal accountability and compassionate living. Eternal accountability and compassionate living. O sa Tagalog, ano po bang ibig sabihin nito? Walang saysay ang yaman kung walang awa, pag-ibig at pagsunod
sa kalooban ng Diyos o sa Panginoon. Amen? No? So para po sa ating introduction, in Luke chapter 16, tulad nga po ng sinabi ko, ay meron pong dalawang parable, which is the parable of, number one, parable of the unjust steward, na ito po ay nagtuturo na maging matalino at tapat, no, sa mga resources at paglingkuran sa mga resources o salapi, no, na pinagkaloob sa atin ng Diyos. Amen. At dito naman po sa ating pag-aaralan, which is the parable of the rich man and Lazarus, ito po ay dito naman ay nakafocus, no? Itong parable na ito ay patungkol sa pagwawasto o pagtatama ng maling puso, no? Sa kayamanan at kawalan ng awa sa kapwa at pananampalataya sa Diyos, no? So tulad nga po ng binasa natin in Luke chapter 16 verse 19 to 20, merong dalawang tao dito na ginamit ng Panginoon. Yung rich man, so hindi siya pinangalanan kung sino yung rich man na ito, pero may isa siyang pinangalanan, na which is si Lazarus, no? Sino po ba si Lazarus? Amen. Si Lazarus po ay kapatid ni Martha and Mary. Amen. At si Lazarus po ang binuhay ng Panginoon mula sa mga patay. Amen. Kung maaalala niyo yung pinakamahabang verse sa Bible, ano po yun? Jesus wept. Napakahaba, no? So yun po yung time na yon na bumalik o pumunta ang Panginoong Hesus sa Bethany, no? Para pagalingin sana si Lazarus. But unfortunately, pagdating niya doon, patay na po si Lazarus at nakita niya yung mga tao doon, yung mga kapatid ni Lazarus at yung ibang mga tao doon na sobrang lungkot at naramdaman po ng Panginoon yung kalungkutan ng mga tao doon, kaya siya umiyak, no? Dahil itinuturing niyang kaibigan itong si Lazarus. Amen? Amen po. At etong chapter na ito, etong parable na ito lang ang nag-iisang parable na may taong pinangalanan. Amen. Sa lahat ng parable in the Bible, ito lang po yung nag-iisang parable na may taong pinangalanan ng Panginoong Jesucristo. No, kung aaralin po natin ito, at mag-research kayo, ito ay pinagtatalunan kung ito ba ay totoong nangyayari o isang parable lamang. No, pero ano ba yung mahalaga? Ito ba ay pagtalunan o maunawaan? Amen? Maunawaan, maintindihan, at mai-apply sa buhay po natin. And I do believe na ang salita ng Diyos ay hindi dapat pinagtatalunan, kundi dapat ay inuunawa. Tama po? At sinusunod. Tama? Amen po ba? No? So sabi po dito, no, in Luke chapter 16 verse 19 to 20, no, may dalawang tao dito na tinutukoy. Rich man and sino po 'yon? Yung rich man and si Lazarus. Lazarus po is beggar. No, nandun siya nakaupo sa gate ng mayamang taong ito at naghihintay na mayroong tumulong sa kanya. No, at ito pong si Lazarus ay napakahirap na tao at meron siyang karamdaman sa kanyang buong katawan, full of sores. Ibig sabihin, punong-puno siya ng mga sugat sa buong katawan po niya. Mga nana, no? At hindi lang po yun basta sugat, kundi buong katawan niya ay punong-puno ng sugat at nagnanana po yun. Sobrang hapde. Meaning to say, nandun siya in times of torment ng kanyang, kumbaga torment, ibig sabihin, nahihirapan siya sa estado ng kanyang buhay nung siya ay nabubuhay pa. Amen? At naandun po siya sa gate nitong mayamang taong ito, ngunit walang pumapansin po sa kanya. At walang tumutulong po sa kanya. Even the rich man itself ay binabaliwala lang siya. No? At nag-aantay siya na may babagsak dun sa table ng rich man na pagkain. Not literally na babagsak at sasaluhin niya. Meaning to say, mayroong tutulong po sa kanya doon. Pero sa mapapansin po natin, wala pong tumutulong sa kanya. Walang pumapansin po sa kanya. Amen? At kung mababasa natin dito,
Yung hindi pa tao, yung tumulong sa kanya. Sino po yun? Yung mga aso. Asong gala. Amen? Dinilaan yung kaniyang mga sugat. Amen? Ano po ba ginagawa ng mga hayop pag pinapagaling nila yung mga sugat nila? Di ba dinidilaan nila? Pag pinapaligo, mapapansin niyo yung mga pusa, dinidilaan nila yung katawan nila pag gusto nilang maligo. Gusto nilang linisin yung katawan nila, dinidilaan nila. So, mas nagkaroon pa ng malasakit yung mga aso kaysa dun sa tao. Amen? Naunawaan po natin? No? At dumating yung time, amen, etong mayamang tao na to, at si Lazarus, na isang mahirap na tao, na nanihirapan, na nagdurusa dahil sa kanyang karamdaman, no? Siya ay nagmamakaawa, na siya ay tulungan, amen? Dumating yung time, no? Mababasa natin dito in verse 22, na itong mayamang tao na ito at si Lazarus ay namatay. Amen? So meaning to say, mayaman ka man o mahirap, dadating yung tinatawag na kamatayan sa tao. Amen? Amen po? No? At after nung death, ano po nangyari? After nung death and in hell, he lifted up his eyes. Sino yung he? Yung rich man. Nung siya ay mumulat, after po siya nung ay namatay, nung pagkamulat ng kanyang mata, saan po siya napunta? Sa impyerno. Naandun na siya sa impyerno pagkagising niya. Hindi siya nailigtas nung kanyang kayamanan. Kung mapapansin po natin dito in chapter 19, sabi dito, there was a certain rich man which was clothed in purple. Bakit binanggit po yung purple dito? Kasi po, ang purple in Bible times, ito po ay ginagamit sa mga royal kings. Kumbaga, higher position ang nakakasuot ng purple color. Kasi very rare po yung purple color at in Bible times. No po? So, kung maaalala nyo, nung pinapahirapan din nila ang Panginoong Heso Kristo, dinamitan nila ng purple linen and then kinoronahan nila ng tinik. No? So, ang purple po ay ginagamit po yan, no, sa royalty. No? Mga nagsusuot niyan ay mga hari, kingsmen, o ito yung mga wealthy men. Kumbaga ano ba yung mga luxurious na cloth ngayon? Fine linen, parang Louis Vuitton, di ba? So, day to day. Day to day, gift market, no? So, ibig sabihin, kung ano yung pinakang mahal ngayon, damit, Louis Vuitton, Chanel, o kung ano pa yung maisip nyo na pinakang mahal. Ganon katumbas itong purple fine linen. Ibig sabihin, ganon karangya ang buhay nitong taong ito, itong rich man na ito. Sabi dito, he is clothed in purple and fine linen. And take note, and fared sumptuously every day. Ibig sabihin, namumuhay siya ng marangya araw-araw. Lahat ng gusto niya, nagagawa niya. Lahat ng gusto niyang kainin, nakakain niya. Anything he want, nagagawa niya, nangyayari. Kasi meron siyang kayamanan. Meron siyang ari-arian. Meron siyang posisyon. At kinikilala siya ng mga tao. No? Pero ang problema, nung sila ay namatay, hindi siya nailigtas ng kanyang kayamanan. Amen? In verse 23, both of 22, parehas silang namatay at nung binuksan niya yung kanyang mga mata, siya na ay nasa impyerno. No? At nakita niya itong si Lazarus ay naandun na kay Abraham's bosom. Kasama na ni Abraham. No? Napakalayo, nakikita niya, afar off, and Lazarus in his bosom. Verse 24, and he cried. Dito na nagkaroon ng nabaliktad na yung sitwasyon nila. Nung rich man, nung nabubuhay pa siya, at si Lazarus, ngayong sila ay nandito na sa sitwasyong ito. So from verse 19 up to verse 21, yung kanilang sitwasyon dito, in verse 24 hanggang verse 26, dito na nagkaroon ng opposite
o nagkaroon ng baliktad. Ibig sabihin, nagkapalit na yung kanilang posisyon. Amen? Naunawaan po ninyo? Naunawaan po natin? No? Sabi po dito kung mapapansin natin, si Lazarus, sabi niya dito, and he desired, in verse 21, desiring to feed, no? Nag-aantay siya na may tumulong sa kanya, magpakain sa kanya with the crumbs which fell down from the rich man's table. Moreover, the dogs came and licked his sores, no? But dito, in verse 24, he cried. Ito na yung, he cried, meaning, yung rich man na po ito, ang tinutukoy dito. He cried and said, Father, have mercy on me. Father Abraham, maawa ka sa akin. Siya na yung nagmamakaawa ngayon. Nung una, ang nagmamakaawa, yung beggar. Amen, na si Lazarus. Ngayon, after death, after life, dito sa mundong ito, ang nangyari, si rich man na ang nagmamakaawa ngayon. Amen? Siya na ngayon ang nahihirapan. Sabi po dito, and he cried and said, Father Abraham, have mercy on me. Kaawaan mo ako. And send Lazarus that he may dip the tip of his finger in water. Tulungan mo ako na papuntahin mo dito si Lazarus. Ito tubig, idip niya yung kanyang daliri dito at idikit niya sa aking dila para yung aking pagkauhaw ay may ibsan. Amen? So, nagkabaliktad na po yung kanilang sitwasyon. Naunawaan po natin, no? Sabi dito, dip the of his finger in water and cool my tongue. For I am tormented in this flame. Ibig sabihin na andun po siya sa hell, siya na yung nahihirapan, siya na yung tormented sa apoy ng impyerno. Naunawaan po natin, no? But Abraham said, ito na po, sabi ni Abraham po sa kanya, no, in verse 25, Son, no, remember that thou in thy life, naaalala mo ba nung nabubuhay ka pa? Sabi po ni Abraham dito, receiveth thy good thing, and likewise Lazarus even, nung ikaw ay nasa marangyang buhay, at si Lazarus ay tormented, siya yung nahihirapan nung ikaw ay nabubuhay pa. But ngayon, si Lazarus na yung comforted, and ikaw na yung nagdurusa. At ngayon, ikaw na yung nagmamakaawa. Sabi po ni Abraham sa kanya. Amen? In verse 26, and beside all this, sabi po ni Abraham, between us and you. Amen? In verse 26, sabi po dito, between us and you, there is a great gulf fixed. Merong malaking gap between them, so that they which would not pass, no, from hence to you cannot. Hindi sila makapunta po doon. Neither can they pass to us. So hindi sila pwede magpuntahan, no? Sinasabi po dito, no? Verse 27, then he said, I pray thee, nagmamakaawa na naman siya. Kung hindi nyo ako mapuntahan dito, nakikiusap ako sa inyo. Kasi nararamdaman nyo yung hirap eh. No? Tormented siya po doon. No? Nagdurusa siya doon. At yung sakit doon ay panghabang buhay na po. Amen? Walang hanggang katapusan na pagdurusa na ang meron po sa hell. Amen? Naunawaan po natin yan. Kung dito sa lupa, merong pansamantala lamang, sa hell is panghabang buhay. Amen? Amen po? Then said, sabi po ng rich man, I pray thee, nakikiusap na siya na naman kay Abraham, Father, that thou wouldest send him to my father's house. Ipadala mo si Lazarus sa aking bahay ng aking ama. Dahil meron akong 5 mga kapatid, no?
that he may testify unto them. Ibig sabihin, makapag-testify o makapag-warning itong si Lazarus sa kanyang mga kapatid, mahal sa buhay. Yun ang kanyang pakiusap dahil ayaw niyang pumunta yung kanyang mga mahal sa buhay sa impyerno. Naunawaan niyo po? Dito natin makikita na napakahalaga na isineshare po natin yung gospel una sa mahal natin sa buhay. Kasi po pagka nandun na tayo, no turning back na po yun. Hindi na po tayo makakaalis sa impyerno kahit anong gawin po natin. No? Kahit anong pagsisisi, wala na po. No? Hindi na po tayo makakaalis doon. Amen? Ngayon, nagmamakaawa siya. Napapuntahin si Lazarus doon sa kanyang mga mahal sa buhay. That he may testify unto them, lest they also come into this place of torment. Para hindi sila mapunta dito sa impyerno, sa dagat-dagatang apoy, at hindi sila mahirapan. Amen? Nandiyan pa po kayo? No? And Abraham said in verse 29, no? Sinagot po ito ni Abraham, then, sabi po dito, they have Moses. They have the prophets. Let them hear them. Imagine nyo kung si Lazarus nagpakita sa kanila, alam nilang patay na, baka magtakbuhan pa yun. Matakot. So, may multo. Amen? Kayo pag may nakita kayong kaluluwa ng taong namatay, to be honest, anong gagawin nyo? Amen? Yung iba sigurado sa atin, magkakaiba tayo ng level of spirituality. Iba mananalangin, no, magpipray, iba mangangatog, iba tatakbo sa takot, yung iba baka mag-collapse, hindi natin alam. Amen? No? Yun yung gustong ipagawa o pakiusap nitong ng rich man kay Abraham, no? At ang sagot ni Abraham, andon si Moses, andon ang mga prophets. Hayaan mong pakinggan nila sila, no? And said unto him, sabi po, ibig sabihin sa Abraham, sinabi dito sa rich man, if they not hear Moses and the prophets, ibig sabihin po, not literally si Moses, not literally the prophets. Meaning to say, ang sinasabi ni Abraham dito is yung salita po ng Diyos. Amen? Tulad po natin, may mga lingkod, pastor, mga manggagawa ng church na humahayo at nagbabahagi ng salita ng Diyos. Sino yung pinapakinggan nila? Hindi po tayo, kundi ang Diyos. Tayo po nagpapagamit lang. Kaya ang sabi po dito ni Abraham, let them hear them. Meaning to say, hayaan mong makinig sila o marinig nila at mapakinggan nila ang salita ng Diyos. Amen? And in verse 31, no, sabi po dito, neither will they be persuaded though one rose from the dead. Kung hindi nila papakinggan etong si Moses at etong mga propeta, papaano pa etong si Lazarus na magpapakita sa kanila? Baka magtakbuhan lang sila. Amen? Naunawaan po ninyo yung istorya, no? So, mahirap, mayaman, parehas na matay. Meaning to say, mahirap ka man o mayaman, mamamatay at mamamatay po tayo. No? And just to make things clear, wala pong masama sa pagiging mayaman. Amen? The question is, saan mo ginagamit ang pagpapala na meron ka galing sa Diyos? Ito ba ay ginagamit mo ng tama o ginagamit mo sa pansariling kagustuhan? Amen? Alam naman natin na lahat ng biyaya ay galing sa Diyos. Whether ikaw ay believer o unbeliever, lahat ng bagay ay mula sa Diyos. In the beginning, God created heaven and earth. Meaning to say, lahat ng bagay ay nilikha ng Diyos. Lahat ng bagay ay galing sa Diyos. Tama po ba? Tama po ba, mga kapatid? No? So ano po yung mga makikita natin dito? No, number one, wealth is not a measure of God's blessing. No?
wealth is not a measure of God's blessing. O sa Tagalog, ang yaman ay hindi sukatan ng pagpapala ng Diyos. Hindi porket sobrang dami mong pera ay pinagpapala ka ng Diyos. Hindi porket sobrang yaman mo, lahat ng bagay ay meron ka, ay pinagpapala ka ng Diyos. Amen? Naunawaan niyo po? Pag yung bagay na yan ay naglalayo sa iyo sa Panginoon, eh baka hindi galing sa Diyos yan. Amen? Naunawaan niyo po? No? Wealth is not a measure of God's blessing. No? Having money or possession does not automatically mean that a person is blessed by God. No? Or being poor does not mean a person is not blessed. Hindi porket mahirap ka, nahihirapan ka dito sa mundo, may sakit ka, at lahat na ng kahirapan nararanasan mo, eh, hindi ka na pinagpapala. Amen? Naunawaan po natin, no? O in other words, no, a person may be rich, yet far from God. Maaring mayaman ka, pero malayo ka naman sa Diyos. Amen? Or, a person may be poor, maaring mahirap ang isang tao, yet, ito po, pakinggan nyo ha, rich in faith, in peace, and in God's favor. Amen? Naunawaan niyo po? No, the rich man in dito po sa text na pinag-aaralan natin ay namumuhay abundantly. Ibig sabihin ng masagana. Masagana siyang namumuhay nung siya ay nabubuhay pa sa mundo. Amen? Yet, he was not pleasing God. Kahit siya ay namumuhay, pero hindi niya napiplease ang Panginoon. Kasi bakit hindi niya ginagamit sa tama ang yaman niya? Hindi nga niya kinaawaan si Lazarus. Hindi nga niya tinulungan si Lazarus. Meaning to say, wala siyang pananampalataya sa Diyos. Kung bakit siya napunta sa impyerno. Amen? Naunawaan niyo po? No? Though Lazarus was poor and suffering nung siya po ay nabubuhay pa. But, after that, nung sila po ay namatay, he was comforted by God. Amen? Pangalawa, no? God is just after death. Parehas po silang namatay, pero parehas po silang may hatol. Amen? God, meaning to say, God is fair and righteous in judging every person after death. Amen? Those who rejected God and live without repentance face judgment of hell. That's why napunta po itong si rich man sa hell. Amen? Dahil late na nung siya ay nagrepent. Late na nung siya ay nakiusap. Late na nung na-realize niya yung mga dapat niyang ma-realize nung siya pa ay nabubuhay pa. Kaya nga po habang nabubuhay po tayo, huwag nating sayangin yung buhay po natin. Isa lang po yung buhay natin. Bata, matanda, anumang estado natin sa buhay, mayaman, mahirap, isang beses lang po tayo mabubuhay sa mundong ito. And after that, wala na po. Ano pong desisyon ang gagawin natin sa buhay natin? Amen? No? The rich man, in our text, live abundantly, but yet, he's not pleasing God. Though Lazarus was poor and suffering, but comforted by God. No? And makikita po natin dito, no, those who rejected God and live without repentance face judgment. And those who live righteously, no? Ano ba ibig sabihin ng righteously? Matuwid, tama, no? Those who live, madali bang mamuhay ng righteous? Madali bang mamuhay ng tama? To be honest, hindi po eh. Lalo na kung galing ka sa kamunduhan, alam mo yung bagong tanggap ka sa mundo,
dating buhay mo, nagda-drugs ka, nakikipagrambulan ka, hindi ganun kadali magbago. Hindi ganun kadali mag-change. Pero sa biyaya ng Diyos, at depende rin sa willingness nating sumunod. Kaya nga dapat nagdi-desire tayong sumunod sa Diyos. Hindi yan basta umattend sa church para lang ipakita na nag-church, na godly na religious na. Hindi po, yan ay depende sa pagsunod na gagawan natin sa kalooban ng Diyos sa buhay po natin. Tama po ba? No? Those who live righteously and trusted God. Ibig sabihin trusted, ipinagkakatiwala mo ang lahat ng estado ng buhay mo sa Diyos. Lahat ng bagay na nangyayari sa'yo, ipinagkakatiwala mo sa Diyos. Nahihirapan ka, pinapahirapan ka sa trabaho, inaaway ka sa trabaho, nilalamang ka, ipinagkakatiwala mo sa Diyos. Amen? Nahihirapan ka, wala kang budget, name it, lahat ng bagay. O karangian man sa buhay. Ano mang bagay na mayroon ka. Pagpapala, amen, ipinagkakatiwala natin sa Diyos. Amen? Kaya ang sabi, those who live righteously and trusted God receive comfort and reward. Ito po yung nangyari kay Lazarus. Though he was poor, he was tormented nung siya pa ay nabubuhay, but he trusts the Lord. No? Ano ba ibig sabihin ng salitang Lazarus? No? Ano po ba ibig sabihin ng salitang Lazarus? God is my help. No? Yan po ang ibig sabihin ng salitang ng name na Lazarus. Amen? At itong si Lazarus, siya po ay may pagkailala sa Diyos at may pananampalataya at naniniwala sa Diyos. No? Kaya nung siya din ay namatay, siya napunta in Abraham's bosom. Amen? No? There is a clear separation o paghihiwalay o pagbubukod, no? Ang Panginoon. Meaning to say, meron ang Panginoon na just judgment, no? At ito po ay nagpapakita that there is life after death. And every person o ang bawat isa ay accountable sa buhay niya. Amen? Buhay mo is accountability po natin yan. Kung anong pipiliin nating buhay. Kung anong lalakaran natin. Kung sino susundin natin. Amen? No? So pangatlo, compassion and mercy toward others are essential. No? O sa Tagalog, mahalaga ang habag at awa o malasakit sa kapwa. Amen? Especially bilang isang Kristiyano na. No? Tayo ay tinuturuan ng Diyos na magkaroon ng malasakit sa ating kapwa. Magkaroon ng pag-ibig sa ating kapwa. Amen? No, compassion and mercy toward others are essential. Ibig sabihin po, ito ay kailangan. Meaning, showing kindness, care, and love and mercy to other people is very important and necessary in godly life. Ibig sabihin, sa buhay natin bilang buhay Kristiyano, ito po ay dapat ipinapamuhay po natin. Hindi yung Kristiyano tayo, wala tayong pakialam sa mga tao. Hayaan natin silang nahihirapan, hayaan natin silang nagugutom. Ang daming taong mamamatay walang pagkakilala sa Diyos, wala tayong ginagawa. Even our own family. No? Tayo nakakilala na sa Diyos, pero yung pamilya natin, papaano naman sila? Amen? No? The sin of the rich man was not his wealth. No? Hindi ang kasalanan nitong rich man is yung kanyang kayamanan. Wala pong masama sa pagiging mayaman. Amen? But ang kanyang kasalanan, his lack o yung kanyang kakulangan ng compassion o pag-ibig at malasakit sa taong nangangailangan at nahihirapan.
katulad ni Lazarus, at kawalan ng pananampalataya sa Diyos. Amen? Andiyan pa po kayo? Mahaba na po ba ako masyado? No? So pang-apat po, konti na lang po ito. No? Pang-apat, the opportunity to repent has a limit. The opportunity to repent has a limit. Teka lang, Brother Benji, bakit may limitasyon? Di ba nga pwede naman tayo mag-repent anytime? Yes, pwede po tayo mag-repent anytime pag nagkasala po tayo. Amen. Pero pag namatay ka na, naandun ka na sa hell, wala na pong repentance. Wala na pong repentance. May limitasyon lang po yan. Ang buhay po natin ay may limitasyon. Amen? The opportunity to repent has a limit, katulad nung nangyari dito sa buhay nitong mayamang tao na ito. No? Amen? Kaya habang tayo ay nabubuhay pa at may pagkakataon pang magsisi at lumapit sa Diyos, no, wag nating sayangin. Amen? No? Hindi katulad nung rich man, sinayang po niya yung kanyang pagkakataon. Nagpakasasa siya. Amen? Sa kanyang kayamanan. At mamulat-mulat niya, huli na ang lahat para po siya ay magsisi. Amen? Panglima, no? The Word of God is sufficient for faith. The Word of God is sufficient for faith. Ano ba ibig sabihin niyan? Ang salita ng Diyos, no? The Bible or God's Word is enough. No? Enough na po yung salita ng Diyos to lead a person to believe in God. Hindi mo na kailangan papuntahin pa si Lazarus o yung namatay na napunta sa langit at bumalik dito para lang mag-testify sa'yo, para maniwala ka. Salita ng Diyos, basahin po natin, unawain natin. Paniwalaan po natin. May choice po tayo. Papaniwalaan natin o hindi. Kung hindi natin papaniwalaan, there is no other option. Pupunta tayo sa hell. Katulad na nangyari sa rich man na ito. No? Kahit anong yaman mo, anong ari-arian mo, hindi ka po masasalba niyan sa apoy ng impyerno. Hindi mo pwedeng pagkatiwalaan ang bagay na meron ka. Kaya nga, we cannot, hindi po tayo pwedeng magmalaki, magmayabang. Sabi nga nasa Diyos, for by grace. Grace, ibig sabihin, biyaya ng Diyos. For by grace are ye saved. Sa biyaya ng Diyos, kayo o tayo po ay maliligtas. And that not of yourself, hindi sa sarili mo. Hindi sa anumang bagay na meron ka. Yan ay regalo ng Diyos sa bawat isa po sa atin. No? It is the gift of God, not of works, lest any man should boast. Wala pong pwedeng magmayabang sa atin na ako ganito, ako ganyan, ako ganito, ganyan. Ako meron ito, ako meron yan, meron ganito. Ako maraming ginagawa sa church. Ako masipag, ako ganyan. Yan po ay privilege natin na makagawa at makapaglingkod sa Diyos. We cannot boast ourselves. Wala po tayong pwedeng ipagmalaki. Everything is by the grace of the Lord. Amen? No? The Bible or God's Word is enough to lead a person to believe in God and live according to His will. Sapat na po ang salita ng Diyos. Amen? Sino papaniwalaan mo? Mga budol-budol sa Facebook? Yung mga, tawag dyan, yung mga flowering words? Wisdom ng tao? Hindi pa ba sapat ang salita ng Diyos? Kaya nga, draw near unto the Lord. No, lumapit tayo sa Diyos. Mamahinga tayo sa Diyos kung tayo nahihirapan. Amen? Sabi nga ng Diyos, come unto me and I will give you rest. No? So sabi po dito, no, in John chapter 8 verse 32, no? And ye shall know the truth, and the truth shall make you free. Ano ba yung truth? Ano ba yung katotohanan? Ang katotohanan, tulad ng nakita po natin sa ating pinag-aaralan, ang buhay ng tao ay may hangganan. Ang lahat ng tao, mahirap, mayaman, mamamatay. Ang katotohanan, after death,
there is judgment. The judgment, kung wala kang pananampalataya sa Diyos, katulad nitong rich man na ito, pupunta ka sa impyerno. Amen? Naunawaan po ninyo? Kung ikaw ay totoong nananampalataya sa Diyos, totoo, hindi mo lang alam. Kasi marami sa atin alam lang. Dapat totoong nanampalataya, at pag sinabing nananampalataya, isinasabuhay. At pag sinabing isinasabuhay, nakikita, nagmamanifest. Hindi by words, nakikita. No? Anong sabi po dun sa 1 Corinthians chapter 5 verse 17? No? Therefore, if any man be in Christ, tama po ba yung verse in chapter ko? He is a new creature. All things are passed away. Behold, all. Ibig sabihin, lahat ng bagay ay magiging bago na. Yung dati mong buhay, babaguhin na ng Diyos sa pagsunod natin sa Kanya. Amen? Naunawaan po natin, no? So, para po sa ating pagtatapos, no? This parable is a warning for being indifferent to others. No? Ito po ay warning for being indifferent. Ano ba ibig sabihin ng indifference? Lack of concern, care, or interest toward someone or something. Amen? Yung wala kang pakialam. Amen? Katulad nitong rich man, wala siyang pakialam. Ito po ay warning sa bawat isa po sa atin. No? Pangalawa, this is also a call, no, to repentance while there is still time. Habang may oras pa, habang nabubuhay ka pa, habang bata ka pa, o kung anumang edad mo na, no, habang nabubuhay pa, may pag-asang humingi ng tawad at manumbalik sa Diyos. Amen? Huwag nating sayangin yung ating buhay. Pangatlo, no, ito po ay reminder, no, that truly matters, no, ang nagmamatter po dito is a right relationship with God and love for others. Amen? So yun lamang po, papuri at salamat sa Panginoon. Tayo po lahat ay pumikit, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon, salamat po sa inyo pong salita na amin pong napag-aralan patungkol po sa parable of the rich man and Lazarus po, Panginoon, na ipinapakita po dito sa inyong salita at itinturo po sa amin na anuman pong estado na aming buhay po, Panginoon, anumang meron kami sa mundong ito, mayaman, mahirap, lahat kami mamamatay po, Panginoon. At lahat kami ay merong judgment na nag-aantay po sa bawat isa po sa amin po, Panginoon. At nawa, maging aral po ito sa bawat isa po sa amin, yung buhay nitong rich man na ito, na siya ay nawalan ng awa dito kay Lazarus, nawalan ng pakialam, at siya ay walang takot at pananampalataya po sa inyo. Nawa, ito po ay maging warning din po sa amin na kami po ay sumunod na sa inyong kalooban at wag na maging matigas yung aming mga puso po, Panginoon. Patuloy, bigyan niyo po kami ng humble heart, teachable mind, na patuloy magpasakop sa inyong kalooban. Tanggalin niyo po yung mga pride sa aming mga puso, yung aming pong pagmamataas at yung katigasan ng aming mga ulo, yung mga nakakapit na mga kung ano-ano, na pride, ego, bitterness, o kung ano pa man po, Panginoon, na humahadlang po sa amin para kami po ay lumago sa pananampalataya po sa inyo. Nawa, tulungan niyo po kami na patuloy na mamuhay sa inyong kalooban po, Panginoon. At patawad po sa aming mga kasalanan, lahat po ng papuri at pasalamat, pinabalik po namin sa inyo. In Jesus' name we pray, Amen. Kasi doon ay yung mga Pharisees. Okay? Ano ba yung mayroon sa Pharisees? Hindi lang sila religious, they are not just religious men.
they are also um, they are also rich. They are also prominent people. Okay? Mga ano ba, mga royalty, mga mayayaman, so to speak, no? At they don't care for others. One of their characters. They they protect their dignity, okay, their wealth, okay, and they uh, they don't share they don't share their wealth to others. Kaya ang Panginoong Jesucristo ay actually from verse number 1 up to sila ang kausap ng Diyos ng Panginoong Jesucristo. Kasi nga sila ay matitigas ang ibig sabihin sarado yung puso nila when it comes to the Lord Jesus Christ and when it comes to kasi meron din naman mahihirap dun sa kanilang lugar. Ayaw nilang okay, let's see that they know that they know the commandments, or they know the Torah or the Pentateuch or the book of the law, but the problem is that they don't have compassion to others. Okay? So as the preacher told a while ago, yung estado natin sa pamumuhay natin will not assure us, hindi tayo i-assure sa ating eternal o sa eternal habitation. Okay? Actually, binanggit din ni Jesus Christ sa parable niya sa una, make friends to unrighteous mammon. I mean, instead na, magandang maging mayaman for the cause of what? To advance the gospel of Christ. Hindi to be covetous. Okay? Yun naman, overall, makikita mo dyan, sinabi ng Panginoon, hindi naman sinabi ng Panginoong Jesucristo, masamang yumaman. Sabi niya, gamitin ninyo for the furtherance of the kingdom of God. Kasi itong riches is, sa Syriac word, is an idol. The disadvantage of being rich is that temporary riches is take the place of God in your hearts. Kukunin niya yun. Yun yung disadvantage. Pero yung advantage nun, you can use it for the furtherance of the gospel. Masama bang maging malaki ang sahod? Hindi. Napipray nga tayo ng salary increase eh. For what reason? For you all? To be a blessing to others. Saan na pupunta yung mga commitment ninyo? Trucks, saan tayo bumibili saan tayo kumukuha ng pambili natin ng printer, ng toner, pamprint ng trucks. O sige, kung walang pera, paano uusad hindi ko sinasabing paano uusad yung gospel? Diba? Saan tayo mamimigay? Kahit na minsan nasasaktan kayo, diba? Pag may binigyan kayo ng trucks, tapos mamaya tatapon, nanghihinayang kayo. Actually, that is counted already. Counted na yun sa Panginoon. Diba? Tinapon, sayang naman yun. Counted na yun. Diba? Yung tumanggap nun, nilagay sa kamay afterward, hindi niya kayo, after a while, tinapon niya, hindi na ikaw yung mananagot doon. Sila na yung mananagot sa Diyos doon. Okay? So, ulitin ko, hindi po masama na pe-pray tayo ng yumaman tayo. Hindi para yumabang. Okay? Para gamitin natin yan for the furtherance of the gospel. Okay? So, yun. Tayo po ay mag-pray. Meron pong mga urgent prayer requests. Sino may sakit? Sister Mayan. Okay. Sa ating pong Kuwait, sa ating pong brother sa Kuwait, meron po ba kayong prayer requests before we end up our service tonight?
maging normal sa Normal. Normal. Yung kidney, ano yun? Yung kidney, maging normal yung kidney. Ah, good result of bio of ano yun? Thyroid. Thyroid na. Pahihirapan mo pa ako, hindi naman ako doktor. Who else po sa brethren sa Kuwait? Any prayer requests? Mr. Mina po, Pastor. Makahanap po ng work. Sister Romina. Tapos Bible study, makapag-start po ng Bible study kay Florence po, Pastor. Saan? Makapag-start po ng Bible study kay Florence po sa husband niya po, Pastor. Okay. Salamat. Okay. Anyone else? Okay. Papray natin yung tinga ni Elijah. Brother Elijah, matanggal na po yung tubig. Okay, let's all stand up. Let's go to God in prayer. Let's pray. Our loving Father, we thank you once again for the words that you have, that you let us know in the life of Lazarus and the rich man in the parable of the Lord Jesus Christ. Truly, that our status in life will not assuring us in our eternal, it's not the measure of our destination, of the destination of one's souls. Lord, we thank you for the things that you don't hide to us. Everything you reveal to us. Father, you are the source of our salvation. Through your sons, you provide the Lord Jesus Christ for us, who took our place, who took our sins. Thank you, Lord, for knowing you as our Father, as our provider, knowing our Savior Jesus Christ are the only Savior who took our life, who took our sins, O God. And Lord, tonight, as we depart temporarily, we pray, Father, and we commit the brethren to you, their requests, their prayers, their desires, in their secular, in their physical, in their spiritual lives. O Lord, we commit to you Sister Mayan, yung pong health issue niya po, Panginoon. We pray, Father, that may you be the one to heal her as she use, or may you bless those the medicine, if she take medicine, or the water and the food, na maging instrumento ng kanya pong ikagagaling at ikakaayos ng kanya pong health, Panginoon Diyos. And also, we commit to you Baby Hezekiah, while he still in the womb of Sister Abby. We pray, Father, that may you work in the life of this soul
his physical needs, O God. You are the one who create us. You know every parts of our body that that functioning, O Lord, according to your sovereign rule and control to all our parts. We pray, Father, that may the kidney of baby Hezekiah ay maging normal, Panginoon Diyos. We plead to your mercy seat. O Father, also may you help Sister Abby. May these two souls have in their physical body a good health, both of them, Panginoon Diyos. Si Sister Abby and baby Hezekiah, Panginoon Diyos. Also, we pray for Sister Romina. Makahanap po siya, Panginoon, ng trabaho with favorable time. Tulungan niyo po siya, Panginoon Diyos. And of course, your will. We pray also, Father, that nawa, Panginoon, ay magkaroon po sila ng Bible study para yung kanya pong husband na si Richmond ay makapakinig patuloy ng iyong salita, Panginoon Diyos. Tulungan niyo po ang mag-asawang Pineda. Nawa, Panginoon, ay pakagamitin niyo po habang sila po ay nasa UAE ang kailang buhay sa ikalalaganap po ng Ebanghelyo ni Kristo. Also, we pray na maging yung good result ng biopsy sa thyroid ni Sister Virgie. Nawa, Panginoon, ay tulungan niyo po din yung doktor and also the health of my wife na binigay mo sa akin na katuwang to serve you, O Lord, dito sa pinagkatiwala mo sa amin. Tulungan niyo po aking asawa sa kanya pong kalusugan. Also, Father, we pray for the right ear of Elijah, yung kanya pong yung tubig po, Panginoon, sa kanya pong right ear sa loob ng kanya pong eardrum. Nawa, Panginoon, ay makuha po sa gamot and also help Elijah, O God, to do his responsibility sa kanya pong health, Panginoon Diyos. Alam niyo, binigyan niyo po kami ng responsibility or kami po ay steward din ng aming kalusugan. At dapat po, Panginoon, maging responsible kami sa aming katawan na ibinigay mo lamang sa amin. Panginoon, hinihiling ko din sa gabing ito, yung mga po namin na nasa Pilipinas. Lord, may you help them sa kanilang pong pagbabakasyon na maging blessing po sila sa kanilang pong mga especially for their loved ones na unsaved, ma-share nila yung gospel. Yun po yung aming pong isa sa purpose ng pagbabakasyon is to share the gospel to our loved ones. Also, Lord, dalangin ko po, Panginoon, sa mga kapatiran po namin, hindi po namin kasama tonight. Lord, naway ipaalala mo po sa kanila that they should to worship you and to serve you, O God. Also, paalalahanin din po namin, Panginoon, na tulungan niyo po ang bawat isa as we depart temporarily at ihanda niyo po yung aming pong mga katawan sa mga susunod na araw na kalooban mo pa sa buhay po namin to walk and to face those opportunities you will give to us hanggang sa inaantay pa po namin yung pagbabalik ng aming dakilang tagapagligtas na si Yesu Cristo. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon. Salamat sa iyong salita. Salamat sa bawat isa na nandirito. Be magnified. All these things we ask and pray in Christ our Savior. Amen. Okay, good evening everyone and blessed Sunday to all brethren sa Kuwait. God bless you po. Enjoy your fellowship and you are dismissed.